aking mga kaibigan. Alam ninyo ang tanong na mula sa amang mahal. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harap ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, Biyernes muli tayong nagkakasama-sama, ipinapakita at pinahahayag natin ang ating pagmamahal at pananampalataya sa ating nag-iisang mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Alam mo ninyo, tayo nagkakatipon, tayo nandito tuwing Biyernes sapagkat naniniwala tayo na pare-pareho tayo. Kaya tayo nandito sapagkat tayong lahat ay pare-parehong naniniwala, nagtitiwala sa ating makapangyarihang Poong Jesus Nazareno. Amen? Pare-pareho tayo. Pero meron po ako nais ipasabi sa inyo, sa inyong katabi. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, sabihin niyo, wag sa akin. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi mo ako katulad. Wow! Baka sabihin niyo, mukhang obvious naman, Father. Hindi mo ako katulad. Kailan tayo huling nakaramdam? Kailan tayo huling sinabihan ng isang tao, tinignan ka at sinabing, "Sorry, hindi mo ako katulad"? O ikaw yung tao na gusto mo katulad kanila lagi. Kaya ang bukang bibig natin ay yung makabagong sana all attitude. Sana all. Na kapag lagi ka nakakakita, nakatingin sa iba, ang iniisip mo, sana all. Kaya mo bang tanggapin sa sarili mo na hindi ka nila katulad? Kaya mo bang tanggapin, aminin
sa sarili mo, finally, sa wakas, natutunan mo ring tanggapin na hindi ka nila katulad. Baka sabihin nyo, si Father naman, hindi na kami binigyan ng pag-asa na maging katulad din nilang umasenso, guminhawa, yumaman. Father, ayaw mo bang maging katulad din nila kami? Mga kapatid, hindi sa lahat ng bagay. Hindi all, sana all. Dapat matuto ka ring tanggapin na hindi mo kailangang maging kagaya ng iba. Sana all, mandaraya. Sana all, magnanakaw. Sana all, mang-aagaw. Sana all, maninira. Gusto mo bang maging katulad nila? O kaya mo ring tanggapin at kaya mo ring ipaglaban ng sarili mo na hindi ko kinakailangan maging katulad ninyo para maging maligaya ako, para maging umasenso ako, para sumikat ako, para makalamang ako at umangat ako. Kailangan ko ring mandaya, kailangan ko ring magnakaw, manloko, manghamak. No, not all, sana all. Kaya ano ang sinasabi ng unang pagbasa natin? Ito ang kwento ng Tore ni Babel. Noon, magkakapareho sila. Sabi ng unang pagbasa ko, nakinig tayo. Pero anong naisip nila? Yumabang. Tayo ay magtayo ng isang mataas na tore upang madali tayong makaakyat sa langit. Aba, sabi ng Diyos, sobra na kayo. Lahat ng sobra may hangganan. Lahat ng sobra may katapusan. Kaya kung ikay naiiyak na lang pag tinitignan mo ang ginagawa nila sa iyo, pag ikay naiiyak na lang pag nakikita mo ang paghihirap, ang pagsubok at problema mo, tandaan mo ang kwento ng Tore ni Babel. Hindi bulag ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya niyang lagyan ng hangganan ang lahat ng sobra sa mundo. Amen? Yun ang pag-asang binibigay nang sinabi ninyong hindi mo ako katulad. Kaya hanggang ngayon, sana wag natin kakalimutan ang sinapit ng mga tao noon sa kayabangan nila, na nakalimutan nila na dapat ang Diyos ang siyang nagpapatakbo ng buhay natin sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa buhay maging kamatayan. Kaya anong sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? O bago muna yon, kasi baka sabihin ninyo, di ba nagkakaisa, dapat nakikiisa tayo. Alam nyo, iba yung nagkakaisa sa nang-iisa. Iba ang nakikisama sa nakikisama. Magkaroon ka ng sariling bait. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Ano akala ninyo? Dumating ako para maghatid ng kapayapaan? No. Not peace, but division. Pero pag sinabing division ni Kristo, hindi ito yung wawasakin ang relasyon natin. No. Dumating si Kristo para turuan tayo at tulungan tayo na matuto kang manindigan sa kung ano ang tama, mabuti, maganda at totoo. Mahahati tayo sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan. At kung magkakaisa lang naman tayo, siguraduhin natin nagkakaisa tayo sa pagsasabi ng totoo. Nagkakaisa tayo sa paggawa ng mabuti at tama. Nagkakaisa tayo na ipaglaban, sundin, ipatupad kung ano ang turo at aral ni Kristo. Kaya nung sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano-ano bang ginagaya mo? Ano bang mas sinusunod mo? Ano ang mas inuuna mo sa mundo ngayon? Yung mga bagay na hindi naman madadagdagan ang araw ng buhay mo kapag natapos ka rin sa mundo. Ang ganda ng paalala ni Kristo. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Baka sabihin na naman natin, di ba Father, dapat inaalagaan din natin ang sarili natin? Pero kung minsan, yung tinatawag mong sarili
ay binubuo lamang ng mga material na bagay na iniipon mo sa katawan mo, na binibili at kinokolekta mo, and worse, na ninanakaw mo. Ano yung sariling meron ka ngayon? Ito ba yung sarili na binuo at ginawa ng Diyos, na nabubuhay sa pag-ibig, sa pagpapatawad, sa pagtulong, sa katotohanan, sa kabutihan? Kaya yung sinasabi niyang sino man ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili, ang siyang mawawalan lalo nito. Sapagkat kanino mo at saan mo inaasa ang iyong buhay? Sa material na bagay, sa kapangyarihan sa mundo, sa kasikatan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, huwag nating kakalimutan na araw-araw, ang hangarin natin ay ang mga bagay na magliligtas ng buhay natin hindi lang sa mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan na hinahanda ng Poong Nazareno para sa iyo. Kaya ano ang mas mahalaga sa iyo ngayon? Mga kapatid, ito ang tanong ko ngayong hapon na ito. Pag nilayan natin, bago kayo umuwi, mamaya, lalo na pagtanggap ng komunyon, huwag muna kayo magdaldalan at pinag-uusapan saan ba masarap magmerienda pagtapos. Manahimik kayo at bago kayo umuwi, sabihin ninyo sa Poong Nazareno, tama pa ba ang mga inuuna ko sa buhay ngayon? Binubuo pa ba ng mga bagay na inaatupag, pinagkakaabalahan, at pinahahalagahan ko ngayon ang pagsasama naming pamilya? Tama pa ba ang pakikiisang ginagawa ko ngayon? Noong nakaraang linggo, nagulat ako sa sinabi ng aking isang staff dahil kami po ay unti-unting nagpapaayos din ng simbahan depende sa mga sponsor at benefactor na dumarating at nagbibigay. Yung isa hong chairman sa amin, nagmagandang loob, pinaayos yung aming burulan, pinapinturahan. Nagulat na lang ako nung nakaraang linggo, lumapit yung staff, sabi ng aking staff, Father, basag ho yung salamin ng burulan. Ang laki. May bumato. Sabi niya, basag po yung salamin. Alam niyo po ang sabi niya, buti na lang po, Father, walang tao, walang nakaburol. Alam niyo, nahiya ako. Sa totoo lang, ang sasabihin ko sana, mahal yun. Pero naunahan niya ako eh. Ang naisip niya, buti po, walang taong nasaktan. Lord, sorry. Ang nasa isip ko, mahal yun. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi ho madali ang makisama. Hindi madali ang makiisa. Pero lagi nating tatandaan, mas mahirap ang mabuhay ng mag-isa nang wala ang Panginoon. Sana ang mas sikapin natin araw-araw ay ang makiisa tayo hindi sa kung kani-kanino. Makiisa tayo sa sinasabi, ginagawa, at inaalok ni Kristo para sa atin. Amen.